Other. Magandang umaga po sa aking lahat. Ang mamumulit po sa aking banal na pagdiriwang ay sina Father Cao Sustento at Father Jess Wilson. Magsitayo na po niya.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo din. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga din po, Father. Tayo po ay magpatian ng good morning. Sa pag-itipon natin ngayon upang ipagdiwang ang banal na misa ito bilang ating pasasalamat at papuri sa Panginoong Diyos. Lahat tayo ay magkaisa na ialay natin ito ng buong puso at kaluluwa upang maparangalan natin ang Panginoon at mabigyan tayo ng mga kinakailangan nating biyaya upang matupad natin ang ating mga tungkulin bilang mga special ministers of Holy Communion. Kaya, narito tayo at humihiling na linisin tayo sa ating mga kasalanan upang maging marapat tayo itong banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating sasabihin, mga kapatid, inaamin ko sa kapangyarihan ng Diyos at sa inyo, mga kapatid, na ako'y lubhang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang mahal na Birheng ng Diyos. Kaming itinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po lahat at pakinggan natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Ano ang ibig sabihin nang umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba siya mula rito sa lupa. Ang bumaba ay siya na rin umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng langit upang malaganapan ang kanyang kapangyarihan, ang kalahat-lahatan. At ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebangelista, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Hindi tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat araw, parang sasakyang dagat na sisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ulit tayo sa kamaluan. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya'y nabubuo ang katawan mula sa bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasu-kasuhan. At kung maayos na, gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako ay nagagalak sa sabing ganito. Sa bahay ng poong ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sa piling ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Iyong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ang hangad ang puon ay pasalamatan, pagkapito'y utos na dapat gampanan. Doon naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating bigyang galang ang mabuting balita. Hindi nais ng kapal na sa laring parusahan, kundi siya'y magbagong buhay.
Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating doon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinapi nila. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang yan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang malakas ang mabuting balita na ating napakinggan. At sige po, magsiupo muna ho kayo sandali para sa isang maiksing pagbabahagi. Muli po mga kapatid, ay magandang umaga sa inyong lahat. Para naman pong di maganda yung umaga ng iba sa inyo, magandang umaga sa inyong lahat. Ha? At batiin din natin ng magandang umaga lahat ng lay ministers sa ating pong paligid. Magandang umaga po sa inyo. Alam niyo mga kapatid, ngayong araw na ito ay nakaranas ako ng milagro. No? Kasi mula nung Martes, ang lakas-lakas na ho ng ulan, bumabagyo. At kahapon, nag-uusap kami ni Brother Rico kasi nasa isip ko, ika-cancel na ho natin yung renewal natin ngayong umaga na ito. No? Pero sabi ni Brother Rico, "Wait lang, Father. Pag-usapan muna po natin. At hintayin natin ang weather forecast para sa araw ng Sabado. At doon tayo mag-decide kung itutuloy ba o hindi itong renewal." At awa ng Diyos, ngayong araw ng Sabado, October 26, napakaganda ng panahon. Amen. Ang hina naman ng palakpak nyo, pwede bang yung abot hanggang langit sa palakpak? Mga
kapatid, para po sa ating pagmimilay ngayon sa ating mabuting balita na ating napakinggan, no? Magandang ma-realize natin na tayo ay hindi lang magre-renew ng ating commitment sa ating samahan bilang mga lay ministers. Kung hindi magandang makita din natin ito bilang renewal ng ating commitment sa Diyos. At ang ating commitment sa Diyos ay laging nangangailangan ng buhay, katapatan. No? At ang sinasabi sa mabuting balita sa araw na ito, kung hindi nyo tatalikuran ang gawaing masama, ang kasalanan, mapapahamak kayo. No? Kaya magandang balikan din natin ang ating mga sarili. No? Tayo ba? Ano yung hanggang ngayon? Hindi pa rin natin ma-surrender sa Diyos. Kasi hanggang ngayon may kasalanan na ine-enjoy pa rin tayo. No? At kung tayo ay half-hearted sa commitment sa Diyos, hindi natin maibibigay ng buong-buo yung ating mga sarili sa buhay ng paglilingkod. At tayo bilang tao, lagi tayong tinutukso, laging sinusubok ang ating katatagan. Naalala ko nga isang beses, naglalakad, mahilig po kasi akong mag-walking. At isang beses po, naglalakad ako sa may monumento. No? Ako pa naman kapag naglalakad-lakad ako, naka-t-shirt tsaka naka-short lang po ako. No? Habang naglalakad ako dyan sa monumento, may tumawag sa akin, "Pogi," sabi niya. Nagulat ako, tinatawag ako. Ang sabi niya sa akin, "Pogi, 500 lang." Alam niyo, nagalit ako sa kanya. Sabi ko, tigil-tigilan mo ko ah. Hindi mo ba alam, pari ako? Sabi niya, "Ay, sorry, Father. Hindi ko alam, pari ka pala. O sige, ganito na lang. Bigyan na lang kita ng discount, 400 na lang." Alam niyo, mas lalo ako nagalit. Kasi yung pera ko, 300 lang. Joke lang ho yan, joke lang yan. So, lahat tayo, tinutokso ang ating katatagan. No? Tinutokso yung ating commitment sa ating sinumpaang tungkulin. At lalo higit yung ating ugnayan sa Diyos. No? At yan ang talagang pagsubok sa bawat araw, yung tukso. No? Ang tukso ba kasalanan o hindi? Ang tukso ba kasalanan o hindi? Hindi pa. Kailan lang magiging kasalanan ang tukso? Kapag ginawa na natin. No? At tandaan ho ninyo, ang demonyo, hindi niya ipapakita ang kanyang sarili sa kanyang tunay na anyo. Ano ba itsura ng demonyo? May sungay, may pakpak, may tinidor, tapos may buntot pa. No? Ikaw, brother, kapag pinagpakita sa'yo ang demonyo, gano'n ang itsura, ano magiging reaction mo? Matatakot ka. Kaya ang gagawin ng demonyo para hindi ka matakot, ipapakita niya sa'yo yung bagay na gusto mong makita. No? Ipapakita niya yung itsura niya, sexy, maganda, mabango, para hindi ikaw ngayon ay matukso na lumapit. No? Naalala ko ho yung isang kanta. Siguro po si Sister favorite itong kanta na ito. Ang sabi ko sa lyrics ng kanta, "Kay rami ng si brother pala may favorite, no? Winasak na tahanan, kay rami ng," nahiya na siya, "kay rami ng pusong," kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong sinugatan. O tukso, tama ba yun o mali? Tama ba yun o mali? Mali ho yun, no? Bakit naging mali yun? Ang tukso laging nandyan para tayo ay bumagsak sa kasalanan. So hindi yan lalayo. Sino ang dapat na lumayo sa tukso? Dapat tayo mismo ang lumayo sa tukso.
At alam nyo ang masaklap na balita tungkol sa tukso at pagsubok sa ating katatagan bilang mga disipulo ni Kristo, hindi ho yan natatapos. Hindi dahil sabihin mo, Father, 75 years old na ako, kita mo naman, wala na akong buhok, no? Hindi ibig sabihin, hindi na tayo tinutukso. Naalala ko nga yung kwento ng isang pare, nagpapakumpisal na lang siya, 80 years old. 80 na, ang lakas-lakas pa, nagpapakumpisal pa. Habang nagpapakumpisal siya sa simbahan, may lumapit sa kanya, seminarista. Sabi ng seminarista, basbasan niyo po ako, Father, dahil ako'y nagkasala. Father, pag nakakalabas po ako ng seminaryo, nakakakita ako ng mga magagandang mga babae. Father, nakakaisip ako ng kalaswaan sa aking isipan. Sana, Father, patawarin ako ng Diyos. Ang sabi ng pare, Iho, okay lang yan. Talaga ba, Father, okay lang yan? Oo, okay lang yan. Kasi kapag 80 years old ka na, mawawala na lahat yan, no? Eh maya-maya habang nagpapakumpisal yung pare, may dumating sa simbahan, nagdasal, ang ganda-ganda, ang sexy-sexy pa. Tapos yung short niya, ang iksi-iksi pa. Hindi ko lang masabi kung ano tawag dun sa short. Kasi parang hindi bagay na sa akin yung maririnig yung pangalan ng short, no? Ano na lang, short na lang. Ang sabi, yung pare napatingin. Sabi nung seminarista, Father, akala ko ba kapag 8 years old, mawawala na yung ganyan, no? Sabi ni Father, ay hindi pala 80, 90 pala. Si Father tumawad pa, no? So kaya buong buhay natin, sinusubok ang ating katatagan. Kaya nga napakaganda na taon-taon, meron tayong kagaya nito na renewal. Hindi lang ito renewal o pagpapanibago ng ating commitment bilang lay ministers. Sinasariwa din natin sa araw na ito ang mga bagay na kailangan nating isabuhay by virtue of our baptism, no? Hindi ba sa binyag, anong ginagawa sa binyag? Bago igawad ang sakramento ng binyag, meron munang pagkatakwil sa kasalanan. At after nung mga katanungan, tinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, yan ang sagot natin, di ba? After nung tatlong tanong, anong sunod? Sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat? So, ibig sabihin, pag-iwas sa kasalanan at pagiging tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, no? At yan ang ating ginagawa sa ating buong renewal, no? Nanawa sa araw na ito, mas lalo pang lumalim ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating buhay paglilingkod bilang lay minister. Alam nyo, para sa akin, sa lahat ng lay liturgical ministers, ang pinakamalapit sa Diyos ay walang iba kung hindi ho kayong mga lay minister. Parang wala namang masaya sa inyo, no? Bakit kayo yung pinakamalapit sa Diyos? Kasi sa lahat ng lay liturgical ministers, kayo lang ang merong, ang pinapahintulutan ng simbahan, no? Na humawak ng katawan ng Panginoong Hesukristo at ipamahagi ito sa lahat ng mga nagsisimba. At hindi lang sa nagsisimba, pati nga yung mga hindi kayang magsimba, pinupuntahan pa ninyo yung mga matatanda, yung mga may sakit. Dala-dala ninyo ang presensya ni Jesus sa kanila. Yung lektor, pinapahayag lang ang salita ng Diyos, pero kayo, katawan mismo ni Hesukristo ang dala-dala ninyo. At isipin ninyo, di ba napakagandang, napakalaking privilege niyan, na kayo lang ang pwedeng humaw at magbahagi ng katawan ng Panginoong Hesukristo, no? At dahil kayo ay tagapagdala ng katawan ni Kristo, dapat gawin din natin na itong ating mga katawan, no, maging malinis at marapat na tagapagdala
ng kanyang katawan. No? Kaya mga kapatid, no? Sana ngayong araw na ito, mas lalo pang lumalim ang ating buhay, pagmamahal, buhay pananampalataya, at buhay ng paglilingkod sa Panginoon. Amen! At ilang oras na ba tayo? Oh, last na kwento na lang po ako ha. Medyo full pack yung ating schedule po ngayon eh. No? Naalala ko lang yung isang kwento. Hindi ko alam kung narinig na ninyo ito, pero bahala kayo sa buhay ninyo. No? Meron pong isang teacher. Sabi niya, sige class, ganito na lang. Dahil wala tayong ginagawa, magko-contest tayo. Pagandahan na mag-drawing ng pinto. Kung ano gusto nyong gamitin, okay lang. Oil pastel, crayola, watercolor, okay lang. After ng period ko, kolektahin ko yung pinakamagandang drawing ng pintuan, makakatanggap ng premyo. At nung natapos na yung oras, kinolekta na ng teacher. Pagkakolekta niya habang chinecheck niya, sabi niya, "Uy, halika nga rito. Alam mo ba disqualified yung dinrawing mo?" Bakit naman po, ma'am? Kasi sabi ko sa inyo, mag-drawing kayo ng pinto. Hindi naman pinto dinrawing mo eh. Hindi po, ma'am, pinto po yan. Sige, kung talagang pinto ito, bakit ganito itsura? Hindi po, ma'am, pinto po yan. Sige, kung talagang pinto ito, bakit hugis puso? Hindi po, ma'am, pinto po yan. Sige, kung talagang pinto ito, bakit walang doorknob? Hindi po, ma'am, may doorknob po yan. Yun nga lang po, nasa loob. So kumatok man ang kumatok ang Diyos sa buhay natin ngayon, hindi siya makakapasok kung hindi tayo mismo ang magbubukas ng pintuan ng mga puso natin. Kaya kumakatok si Jesus, nawa pagbuksan natin siya. At nang sa ganon, siya ang maghari sa ating buhay at hindi ang kasalanan na naglalayo sa atin sa Kanya. Amen! O palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. At ngayon po, mga minamahal kong mga kapatid, mga lay ministers, tayo po ay magtutungo na sa ating pagsariwa sa ating sinumpaang tungkulin at ugnayan sa Diyos. Magsitayo po ang lahat para po sa rito ng ating renewal and commissioning. Ngayon ay ating gaganapin ang paghirang at pagpapanibago ng mga pangako ng mga laikong lingkod ng banal na liturhiya. Healing all of which the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy